Pagbaba, hindi na ako makahinga. Pag ganun po, nagulat ako. Sabi ko, bakit lumampas yung kamay ko sa body niya? Then I looked at the bed, andun yung body ko. I believe in life after death. I believe na, kasi di ba na clinically dead na ako dati. I got clinically dead in 1989. I was dead for 1 minute and 10 seconds because of severe asthma attack. Pero nakabalik ako. Galing akong loveliness. Allergic ako sa smoke machine. Nakiusap naman ako sa kanya, sabi ko, Ness, pwede bang off na lang yan? Kasi allergic ako dyan, baka hindi ako makahinga. Walang patumanggang usok to death. Yun, biglang, may mga lift-lift pa kami, mga tangga-tangga, di ba? Biglang, pagbaba, hindi na ako makahinga. Ayun, nung tinakbo ko sa hospital, wala na. I couldn't see. Tenga ko na lang yung gumagana. Sinisipa ko na yung chair kasi I couldn't see anything. And it was just my ears. Tapos I could hear my sister. Sabi ko, what's going on? Sabi ko, dito na, let's go. Tapos sabi ng sister ko, you have to go to the hospital. Kasi nga, gumano na lang yung pa ako. I was removing Celebrity Sports Plaza kami. Your sister Eileen. Si Eileen. Celebrity Sports Plaza kami. Yung loveliness. Pag uwi ko, Ayala Heights, neighbor ko lang, di ba? So, ang lapit ng bahay ko. Pagdating ko doon, nakita ko si Danica, sabi ko lang, Danica, ninang doktor, yun kagad. Yun lang nasabi ko. Parang call ninang doktor. Alam niya na, hinihika na naman si mama. So, I went up to the room. I was removing my makeup. Bigla nang gumanon ako. Tapos sabi niya, Mama! Ninang! Mama! Sabi niya, Mom needs to go to the hospital. So, tinakbo na ako. Tapos kasama ko si Daddy, yung PA ko. Nasa States na ngayon. Ayun, tapos andun ako. And then, narinig ko lang sinasabi ng doctor, aminophylline, left. Doc, patient is rejecting it. Right, patient is rejecting it. Left, patient is rejecting it. 2-liter oxygen. Doc, no response. 4-liter oxygen. No response. 6-liter. Doc, her lungs might explode. Just put it. God damn it. Narinig ko yung doktor. Tapos biglang, tumahimik lahat. Sabi ko, okay na pala ako. Tumahimik na lahat. So, tumayo na ako doon from the bed. Tapos punta ako doon sa sister ko, halika ka na. Okay na ako. Tahimik na lahat. Pag ganun ko, nagulat ako. Kumano yung kamay ko sa Tumagos body na. niya. Tapos sabi ko, bakit lumampas yung kamay ko sa body niya? Sabi ko, where's my hands? Tinignan ko. Then I looked at the bed, andun yung body ko. Sabi ko, nasan ako? And then I saw this cord from my navel to where I was. May silver cord na nakadugtong. Sabi ko, ano to? What is this? Where am I? Ganyan. Bakit hindi niya ako nadidig? Hindi niya ako nang ganyan sa kapatid ko. Until I entered a very, very long tunnel na halos alam mo yung roller coaster, sa sobrang bilis gumagalaw yung balat mo, sa sobrang lakas ng hangin. Parang ganun, parang a long roller coaster na madilim. Subukan ko na. Ayoko na. Tapos biglang, paglabas ko, biglang quiet na. Parang heavenly voices na, it sounded like a gurgling stream, and yung sound ng hangin, gumaganyan, di ba? Pag sa mga tall grasses na nagsisway, so ganun yung sound niya. Tapos biglang may nag-appear na light, a very, very bright light na papunta sa akin. Sabi ko, ano yun? Sabi ko, and then, wala, out of nowhere, nagkakanda, iyak-iyak na ako. And parang the light just enveloped me. Sabi ko, ano to? Sabi ko, sobrang sarap ng feeling. Ayoko nang umalis dito. Parang this is love, talagang 1001%. Parang more than a mother's love, more than a daughter's love. Talagang parang I felt so loved by that light. And then lumayo siya sa akin, tapos may screen sa harapan ko, tapos parang mga snapshots ng buhay ko. Tapos nag-stop siya doon nung when I was 18 na I went with my mom to Switzerland. Mas pipiliin ko na yung citizenship ko. Tapos iniwan niya ako kasi sabi niya, you're Swiss, you're supposed to be independent, ganyan. You're 18, you're on your own. No more babying, ganyan. So po, Mom, it's my first time, I don't know where. Iniwan niya ako, tapos nawala-wala ako dun sa Rome. Nakakaloka. Kasi from Switzerland, we went all over Europe. Sabi niya, you have to know your
your country and you have to know the countries around it. So, umikot kami sa buong Europe. Tapos kung iniwan niya ako sa room, mag-isa na loka-loka, hindi ko alam paano bumalik. Tapos, finally, I found my way back. I found the guy who could speak English. So, I found my way back. And, pagbalik ko, nainis ako sa kanya, kasagutan kami. So, nag-stop doon. Tapos, nagre-reason ako, oh, hindi ko naman kasalanan eh, because my mom, she left me, ganyan-ganyan, it's not my fault. I didn't mean to answer her back. Tapos nag-stop na naman dun sa isang time na namatay yung classmate ko. Dala-dala niya yung bote, tapos nadapa siya. Pumasok yung bote sa tiyan niya, namatay siya. Ha? Na-witness mo yun. Hindi ko na-witness yun. Sinabi lang na yun ang nangyari. Kasi, Pero may... kaso kasi kinain niya yung baon ko. So nagalit ako na sabi ko, why did you eat my baon? Yung baon yung sunfish yung gano'n. Yung triangle. Pinutok ko sa ulo niya. Tapos sabi niya, Geraldine, albayo na lang, Mirinda grape. So bumili siya, tumatakbo siya, kasi nga kinain niya baon ko. Ganun pala siya namatay na hindi ko naman alam. Tapos sabi ko, Lord, hindi ko alam yun. Kinain niya yung baon ko, bata ako noon. I was a kid. What do I know? Ganun. And then tumigil siya doon tayo na naghiwalay kami ni Vic na sabi ko, okay, you go your own way, I'll go my own way. Hiwalay na tayo. Yung day na naghiwalay kami, mag-stop. Parang, Lord, teka muna. Alam mo kung bakit kami naghiwalay. Bakit ko naging kasalanan yon? Nag-reason ako. Parang, God, it's not my fault. So, basta, reason ako ng reason. Until sa, natapos na yung ganon, and then parang the voice, hindi siya voice eh. Parang telepathic na kinakausap ako na, do you want to come with me? Yeah, I'm going to come with you. Sabi ko, just give me 5 minutes. I just need to talk to my daughter. Kasi I need to tell her something. Pagtingin ko dun sa dulo ng tunnel, nandun si Danica nakadalaw, Mama! Sabi ko, Danica. So, gumanon ako, pag hawak ko sa kamay niya, gugising ako sa hospital. Dinidefibrillator ako. So, sinashockwave ako para So, 1 minute and 10 seconds. 10 seconds. Pero ang parang Parang pelikula, no? Nung ginigising na ako sa hospital na dinidefibrillator na ako, gising na ako. Tapos okay, pwede na akong bumulis at ko. What happened? Tapos sabi ng sister ko, ano ka ba? Where did you go? Ba't ang tagal-tagal mong ma-resuscitate? No, pero I didn't tell a soul. Kasi nga baka sabihin lang, sira ulo ko ah. Pero since marami na nagkakwento na they died and then they came back, so okay na rin ako na magpunto. Then hinanap ko si Jaime Licao ko. Sabi ko, can you explain, bakit ito nangyari sa akin? Then sabi niya, there's a reason why you were sent back. Because it's not a church. Saka di ba marami namang naka-car accident and then biglang nabubuhay. Siguro ganun din. Miss D, ikaw, papayag kang doon. Parang teleserye. O pelikula. Ang mura. Yung naging experience. Pwede. Sabi ko nga pwedeng maging buhay ko. Anong title ba? Which part of my life? Alam mo, timing sa akin yung love is never done. Kasi it's true. Even if your husband dies, hindi pa rin mawawala yung pagmamahal. Of course, you'll discover a lot of things na you didn't know about him when he was alive. Pero to sum it all up, nangingibabaw pa rin yung pagmamahal.